The message for today is about examination. This is the month po of Elul, the biblical month Elul, nang ibig sabihin, I am my beloved's and my beloved is mine. At isa pa pong gustong ipaalala sa atin ngayon ng Panginoon, we have to prepare for His coming. Inaalala na po natin na darating siya. At ito yun po yung season about, pinapaalala sa atin ng Lord, yung 10 virgins, na yung 5 handa, yung 5 hindi. This is the time we have to introspect. Natatandaan niyo yung word na introspection. Anong ibig sabihin po nun? It's about examination. So sino bang mag-e-examine? Sino ba po ang may gusto ng examination? Gusto nyo ba yan? Naalala nyo ba pag marami pa estudyante dito, di ba? Anong pakiramdam nyo pag periodic test na? Inakabahan. Gusto nyo ba yon? Nai-stress tayo eh. Kasi ako naalala ko, mag-aaral ako, magdamag. Tapos pagdating ng exam, nalilimutan ko ano yung pinag-aralan ko. Minsan nga, salbahe pa no? Isusulat mo sa maliit na papel para pag nalimutan mo, may masisilip ka. Masama yun, wag natin gagawin yun, ha? Pag hindi natin naalala, okay lang. Ang mahalaga, nag-aral tayo. So, nakaka-nervyos ang examination. Sino may gusto ng examination? No? Siguro yung sobrang tatalino, gusto nila. Pero sino nga ba ang may gusto ng examination? So, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians 13 verse 5. Ano pong sabi dyan? Sa lahat po na may Biblia, pakibuksan po sa 2 Corinthians 13 verse 5. So, nasa 2 Corinthians, ano na ba tayo ngayon? 9, no? So, malapit na nating mapuntahan tong 13. So, ano ba yung sabi sa 2 Corinthians 13 verse 5? So, yung una po nakakita, pwede na pong tumayo at basahin. Nakita na po? Sige po, pakibasa ng malakas. Ate Jonah. Naatay pa. Amen. So today, the Lord wants to remind us to always examine ourselves. So ito po yung tandaan natin. Sa season na ito po yung lagi natin gagawin. We have to examine ourselves. Test yourselves to see if you are in the faith. Alam niyo sa school, meron sinasabing pre-test at saka post-test. Ano po? Pag pre-test, hindi pa yun nire-record eh. Pag post-test na, yung final na, yun na yung nire-record ni teacher. So, examine yourself. Gusto ng Panginoon, tayo muna ang mag-examine sa sarili natin. Kasi pagdating niya, siya na yung magte-test. Yun na yung final. So, ngayon pa lang, the Lord wants us to examine ourselves. Madali ba to o mahirap? Madali bang i-examine ang sarili natin? Minsan, mas madaling i-examine yung katabi mo, no? Pero yung sarili natin, parang ang hirap atang i-test yung sarili natin. Self-examination means self-analysis. So starting today, we have to self-analyze. Are we self-aware?
Alam ba natin talaga ano ang tama natin, ano ang mali natin? Alam niyo, usually, ang alam natin, yung tama lang natin, no? Minsan, nakikita lang natin na wala tayong nagagawang mali. Sino dito yung laging pinapagalitan yung sarili niya? Wala, no? Kasi alam natin na tama tayo. Tapos nakakarinig pa nga tayo sa Lord, no? But the Lord really wants to tell us today, anak, be self-aware. And then, we have to do reflection. Yung self-reflection, reflect on our actions, reflect on our spiritual state. Kaya ba nating isa-isahin lahat ng nagawa natin? Tignan natin kung lahat ba yon tama. Ano niyo, praise the Lord kung may nagawa tayong mali, tas may kirot agad sa puso. Kahapon na pag-usapan namin yan sa Kananayan. Yung nakakagawa kasi ng mali talaga. Dapat alam natin yun. Dapat pag may mali, may kurot. May kurot na agad. Kasi pag may kurot, mapapasorry ka agad sa Lord. Lord, sorry po. Ba't ko ba nagawa yun? Kesa yung wala na, ibig sabihin, may kalyo ka na. Pag ang paa, puro kalyo, makaapak man ng bato, hindi na masasaktan. Di po ba? Pero pag ang paa mo, balat sibuyas, aba, hindi pwede, makaapak lang yan ng masasaktan ka na agad. Dapat ganun pala tayo, balat sibuyas sa kasalanan. Na kapag nakakagawa tayo ng mali, oops. Kanina ang ganda ng devotion natin, kung nakasunod kayo, sa Deuteronomy, ano na ba nga po? Nalilimutan ko yung number, pero yung ibig sabihin po ng devotion natin kanina is about the 10 Commandments. Inulit-ulit, ni-rehearse ulit ni Moses. Ano na nga ba yung 10 Commandments? Thou shalt love the Lord your God. No? Mahalin natin ang Diyos, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, honor the Sabbath, honor your parents, do not murder, do not steal. Ano pa ba yun? Do not covet thy neighbor's wife. Do not commit adultery. Do not commit thy neighbor's good. O, may nalimutan ako isa. Basta, to sum it up, sabi ni Jesus, dalawa lang yon. Love God, and then love your neighbor. Are we obeying the 10 Commandments? Are we reflecting on our actions na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa natin? We have to reflect today, church. We have to reflect today. Kung masyado tayo nadadamihan sa 10 Commandments, yung dalawa na lang. Mahal ba natin ang Diyos at mahal ba natin ang ating kapwa? And then, honest self-appraisal. And it needs humility. Kahapon po sa Kananayan, merong isang verse doon na napag-usap-usapan namin, yung honesty. Do not cover up. Sabi doon sa devotion kahapon, let's be honest, let us not cover up. Minsan tinatakpan natin yung mali natin. Kinakatwiranan natin. Wag po. In doing self-examination, kailangan we be honest. Tayo na nga yun eh. Tayo na lang at saka ang Diyos eh. Lord okay lang yun sa'yo Diba? Wag na tayong ganon. Panginoon, ito po ako. I want to see myself with all honesty and with all humility. Self-examination po, nakikita natin yung kasalanan natin. And what easily tempts us. Para po itong may sakit ka, kailangan mo magpa-doktor, pero kailangan alam mo ano yung sakit mo, ano yung nararamdaman mo. Pag sabi mo sa doktor, masakit po ang tiyan ko, asan dyan, asang bahagi, kaliwa, kanan, taas, baba, kailangan kasi bawat bahagi, meron yun, nasaan dyan ng atay, nasaan dyan ng sikmura, nasaan dyan ng bituka, nasaan dyan ng colon. Be very specific in identification, the pain. Pag hindi mo nasabi yun sa doktor, kailangan mo pang operahan. Now we have to identify the sin.
At saka ano ba yung andali-daling makatempt sa atin? That is self-examination and self-analysis. Understanding internal struggles with sin, unhealthy patterns of behavior. Oh, I just pray later pag uwi ninyo sa bahay. Ma-deal nyo to sa Panginoon. In praying with the Lord, dun lang kayo mag-isa. Yung sa loob-loob mo, you struggle with sin. Alam nyo po ba itong sinasabi ko? Nag-i-struggle ka at kalimitan na nanalo yung sin. No? Nananalo ang kasalanan. But we struggle. We struggle with unhealthy patterns of behavior. We struggle, tas nananalo siya. Alam niyo yun? Dapat alam natin. Kasi pag alam natin yon, magpapatuloy tayo makipaglaban hanggang sa manalo na tayo. Hanggang sa manalo na tayo. Then the Word. Ang salita ng Diyos lang, mga kapatid, will be the mirror to honestly assess our spiritual condition. Hindi pwedeng tao, hindi pwedeng kami magsasabi, itong kasalanan mo, itong kasalanan mo. Hindi eh. Kasi ang mangyayari nun, magagalit lang kayo sa amin. Tama? Sasabihin nyo, wala na silang nakita kunding mali namin. Sa tagal na nating magkakasama, parang tinuruan na rin kami ng Diyos na hindi pwedeng kami magsabi ng mali ninyo. Kailangan po ang salita ng Diyos. And then kami ni Pastor, we will just be praying. We will just be praying na, Lord, just open their eyes and help them self-analyze. Pagbukas nyo ng salita ng Diyos, magmistula nawa yung salamin. Because the Word of God will act as a mirror by means of which a man can view himself from every aspect and angle. Makikita mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. I pray when you open the Bible na pinapakita sa inyo ng Panginoon, anak, anak, hindi ka ganyan. Kanina lang, ang tagal ko pong nag-devotion kung sinamahan niyo ako. Ang tagal kong inisa-isa yung Ten Commandments. At sabi ko nga, Lord, ang dami-dami ko pang pagkukulang sa'yo. At even kahapon, nung pinaprepare tong message, dinidiscuss ko kay Pastor, kinukurot yung puso ko. Sabi ko, oo nga, Lord, no? Ang dami-dami ko pang mali. Ang dami-dami pa talaga. At kailangan makita natin yun eh. Kasi ipapakita sa atin yun ng Panginoon para magbago tayo. Pag hindi mo na nakikita yan, wala nang pagbabago. Ganito na lang, ganyan ka na lang. Pag sinabi mo, okay na ako, Lord, naglilingkod na ako sa'yo, perfect. 100. Pag tinanong ka ng Lord, anong grade mo sa sarili mo, anak? 100, Lord, I'm perfect. Kaya ba nating sabihin yon? O kung gagradean mo sarili mo, anong grade mo ngayon? Ikaw na lang at saka si Lord, no? Pero nakakahiya naman kung sabihin mo sa Lord, 99.9% na ako, Lord. I'm so perfectly clean. Gumagamit po ako ng safeguard. Nakakahiya if we cannot view ourselves as He view us. Let us look at ourselves when we open the Bible. So before we use the Bible as a sword, gustong-gusto natin gamitin ang Bible as a sword, di po ba? Let us use the Bible as a mirror. Amen? Makita muna natin na salamin ang Biblia bago natin siyang gamitin as a sword. Amen. Lord, as I read your word, help me see myself. Help me see myself, Lord, as I read your word. Amen. Meron bang tumitingin ng ganyan sa salamin? Meron bang ganyan? Meron minsan eh. Payat ka naman, pero ang tingin mo sa sarili mo, taba-taba ako na. Yung bang okay ka naman, pero sabi mo, ang pangit naman ng buhok ko.
Meron naman ganito ang tingin sa sarili niya. Ang tinitingin mo lang sa sarili mo yung maganda, pero may bulok pala sa likod. Dapat tama ang tingin natin sa salamin. Kasi pag ganyan, anong tawag dyan? May problema ba ang salamin? Wala naman, di ba? Sino may problema? Ang may problema, yung nananalamin. So the Word of God has no problem. Ang may problema tayo. Okay na ako. Okay na ako, Lord. O kaya, ang sama-sama ko naman, ang sama-sama ko naman. May ganon, di ba? So deceptive self-inspection. Mahirap po yun, mga kapatid. Pag you self-inspect, tapos deceptive ka naman, there is a deception. Na pag nakita mo ang salita ng Diyos, lagi mo naman sinisisi ang sarili mo. Mahirap po yun. You're blaming, naku, talaga naman, sobrang sama ko na, sobrang... O kaya, magandang-maganda ang tingin mo sa sarili mo. Dapat po, balanse lang tayo. If not, may kakaproblema rin po tayo. So many people look at themselves the wrong way. Mali ang tingin mo sa sarili mo that will lead to a distorted viewing self. Ang tawag po dyan, self-deception. Sabihin nyo nga, self-deception. Ang dapat, self-analysis. Huwag nating linglangin ang sarili natin. No? We can fool ourselves. Kaya mong sabihin sa sarili mong ang sama-sama mo, kaya mong sabihin sa sarili mong ang buti-buti mo, pero ano nga ba talaga? How do we look ourselves? Do not be deceived, church. Kailangan tama ang paningin natin sa salamin. God provides His Word as a mirror to show the true spiritual state, our true self. So tingin tayo sa salita ng Diyos as a mirror. Makita nawa natin ang sarili natin. Kung papaanong gusto ng Diyos makita natin ang ating sarili. Don't blame yourself too much. Huwag mo din naman tignan ang sarili mo na pagkaayos-ayos mo, yung pala may bulok kang tinatago sa likuran. So there's a warning ulit. Ano sabi? Examine yourself to be sure you are in the faith. O tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, examine yourself. Huwag mo siyang i-examinin, ha? Kasi minsan, ang galing-galing talaga nating examinin ang kapwa natin. Siguro today, sabihin natin, Lord, patawad. Kung lagi ko na lang ine-examine ang kapwa ko, kung lagi ko na lang nakikita yung kamalian niya, kung lagi na lang ako ang tama at siya ang mali. Today, Lord, you will help me examine myself. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. We examine ourselves. And the standard is Christ's. That should be the standard of righteousness. Jesus is the Word. Siya po yung salita. And that will be our standard. Failing this will result in spiritual complacency. Pag hindi natin nagawang examine ourselves, wala, okay na tayo. Okay na ako. Okay na ako. Hindi natin nakita ang sarili natin. We're complacent. Pupunta naman akong langit eh. Okay na ako. Pwede na akong magkasala. If we will not view ourselves the way the Lord wants to view us, it will result spiritual complacency. A life that appears Christian, mukhang Kristiyano, but without inward reality. Huwag ka nang titingin sa katabi mo. Tignan na natin ang sarili natin. Mukha ka bang Kristiyano? Ikaw na rin lang ang sumagot. But is there inward reality? So ano ba tong inward reality?
Sabi po sa Psalms 139, 23, 24. Sabay-sabay po. Search me, O God, know my heart, test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Panginoon, pakitingin nga po, hindi ko po makita. Hindi ko po makita, Lord, pakitingin nga po kung may offensive way ba po sa akin. At pag pinakita na ng Panginoon sa atin, we can ask for forgiveness. Sorry po, Lord. Sorry po, Lord, kung naka-offend ako ng kapwa ko. Sorry po, Lord, kung na-offend po kita. And continue to lead me, Lord, kahit na palpak po ako, just lead me in the way everlasting. Search me, Lord. If we do not self-examine, kapag walang self-examination, ito po ang mangyayari. Christianity is superficial or shallow. Kristiyano tayo pero mababaw lang. Ang nabasa natin sa Bible, hanggang ankle lang. Gusto mo ba hanggang tuhod ka lang? Gusto mo ba hanggang dibdib ka lang? O gusto mo lubog na lubog talaga? Tanyo sa ilalim ng dagat, sa pinakamalalim, nandun ang pinakamagandang bahagi ng dagat. Paano? Kumusta? Kumustahin mo ang sarili mo. Kumustahin natin ang sarili natin. Mababaw lang ba? Hollow religiosity. Ano po yung hollow? Nakita na po tayo ng hollow blocks. Ano sabihin ng hollow blocks? Pag hollow, walang laman. Pero pag yung brick, solid siya, di ba? Kumusta ba tayo? Religious ba tayo pero walang laman? Alam nyo, nung iniisa-isa to kahapon, sabi ko, Lord, meron talagang masakit sa puso, no? Kumusta ba? Kumusta ka ba? Pag binabasa ba ngayon, may kumukurot ba sa puso mo, kapatid? O okay ka lang, hindi po ako ganyan. Malalim ako, Lord. May laman ako, Lord. O nandun ka sa, nga, Lord, hindi pa po. Kulang pa, Panginoon. So I just pray. I just pray that the Holy Spirit will touch each heart today as we listen. Not genuine. Without self-examination, our Christianity will be not genuine. At pag hindi genuine, mga kapatid, ano po yon? Ang alahas, pag hindi genuine, it's fake. Tingnan niyo mga fake na alahas ngayon. Kopyang-kopya, di ba? Kopyang-kopya. Kahit nga mga bags, kahit mga damit, kopyang-kopya. But you know it's fake kasi madali siyang masira. It's fake na alahas kasi nangingitim. So if our Christianity is not genuine and if Christianity is fake, madali siyang gumuho, madaling maapektuhan, madaling bumigay. Tignan niyo po yung mga flood control na construction na fake. Konting daan ng baha, guho. So tayo, pag dumaan ng bagyo sa buhay mo, gumuguho ka ba agad? Lord, help me. Lord, ayoko maging fake. Gusto ko po maging genuine. Gusto ko po, Lord, pagdaan ng bagyo, nakatayo po ako. Nakatayo po ako kasi alam ko na ikaw ang aking sandigan. Na Lord, hindi ako maapektuhan ng mga salita. Kasi Lord, I know you are my shield. Lord, hindi po ako fake. And Lord, forgive me, Lord, kung minsan nagiging fake na pala ako. There is still time. Now is the time to tell the Lord we're sorry and to help us start anew. Sakit, no? Hypocrisy.
Nasasaktan po ako as I study yesterday. Ipokrito ka ba? Parang sinatanong ako ng Panginoon, lahat ba yan pakitang tao lang? Lord, help us. Na hindi nasasayang itong ginagawa namin. But this is not for show. Forgive us, Lord. 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 Forgive us. Patawad po, Panginoon. Are we motivated by duty and not by love? Na ginagawa mo lang ba kasi duty, inutos sa'yo ng pastor, at hindi na dahil sa pag-ibig? Are we driven by obligation? Gusto natin, gagawin mo kasi inobliga ka eh. Gusto mo recognition para makilala ka? Or you have that inner longing to glorify God? Why are we serving the Lord? Why are we serving the Lord? Is it an obligation? Or the inner longing to glorify God? Lord, search my heart. Search my heart, Lord, today. Na hindi ko gagawin ng mga bagay-bagay kasi obligasyon ko lang gawin ito. But I have this longing to glorify you. Let's examine ourselves right now, church. Pagbulay-bulayan natin to, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin to, mga kapatid. Lord, search my heart. Lord, search my heart today. Sabi po sa Lamentations 3:40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Today is a call. Sa Rosh Hashanah po, it's a call, recall, return, and rejoice. Kahapon po may kananayan, may katatayan, may kabataan. Nakakatuwa. Returning to the Lord. And I pray next time, sama-sama po tayo, yung mga hindi nakadalo. Nag-start pong sama-sama ang lahat, and then just nag-groupings na lang afterwards. At ang kabataan, salamat sa Diyos, kahit online lang sila, nandun sila. It is the Lord. It is not our doing. Hindi na po namin sila inutusan na mag-gather kayo, hindi po eh. Kusa na po. At yung mga katatayan, very sila. Talagang consistent ang katatayan. Nahihila lang ang kananayan na sumama. And then ang kabataan, nag-start po sila. This is returning to the Lord. And when we group together, the Lord is examining us. The Lord is testing us. Mga kapatid, let's continue to examine ourselves. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Kahapon, ang message, there's a rebuke. No? Sa mga kananayan, there's correction. Pero masarap na tinatanggap. Kasi naniniwala kami na, Lord, tinuturuan mo kami. Hindi nga lang namin magawa pa sa ngayon. Pero Lord, ayaw namin to. Tulungan mo kami na magawa namin ang sinasabi ng iyong salita. Examine your ways and test them. Wala pong nagsabi kahapon na, ako, okay ako. Walang ganun eh. But we examine our ways, we test them, and because we want to return to the Lord. Inward transformation. If we do this, church, kung tama ang ating examination sa ating sarili, there will be inward transformation. Makikita mo may pagbabago sa sarili mo. Ikaw na lang. Huwag mo nang tingnan ang pagbabago sa kapwa mo. You will see sa sarili mo, nagbago ka. Because there will be a total change of your inner person. Para bang yung na-born again tayo dati. No? Pag na-born again kasi, di ba, nagbago talaga eh. Tapos, kada lipas ng taon, bakit eto na naman ata ako? Bumabalik ako sa lumang pagkatao. Kasi, nire-remind lang tayo ng Panginoon ngayon na, anak, bago ka na eh. May pagbabago na sa'yo. There's a new heart and a new spirit.
So today, we will receive that new heart and that new spirit. Lord, let's claim it, church. Let's pray. Panginoon, baguhin mo ulit ang puso ko. Baguhin mo ulit ang espiritu. Christ's thoughts, feelings, and desire become real within the believer. Eto na ulit. Ano bang laman ng isip mo, kapatid? Ano ba ang laman ano bang pakiramdam mo? Ano bang desire mo? Pag yun ay lahat patungkol kay Kristo, may nagbago na talaga. The standard is Christ. Ano tong nararamdaman ko, Lord? Nagagalit ka ba? O, ipantay mo sa Panginoong Yesus. Tama ba? Tama ba yung nararamdaman mo? And do not justify. Sabi ng Panginoon, di ba, love your neighbor as yourself. Lord, masakit eh. Sobra na siya, Lord eh. May sobra pa ba sa ginawa sa Panginoong Yesus? He is the standard, church. Jesus is the standard. And this is ongoing process. Ongoing. Lagi. Hindi mamaya 100 ka na, tas bukas 100 ka uli. Hindi. Kailangan ongoing po ang process of spiritual growth and struggle. Kailangan araw-araw tayong nag-struggle, araw-araw tayong mananalo, at araw-araw tayong lumalago. Kasi hindi matitigil ang tira ng kaaway. Hindi matitigil ang temptation, mga kapatid. Kailangan lang yung struggle lang doon. Kailangan nakikipaglaban ka, kailangan mananalo. Mananalo ka. Dahil sinabi ng Panginoon, victorious na tayo eh. Bakit po natatalo ako? Sige lang, tayo lang ulit. We are, sabi sa Corinthians, di ba? Pwede tayong madapa, pero we are not crushed. Perplexed, but not. Maraming ganon, di ba? Natatamaan ka, pero hindi ka tuluyang madedestroy. Babangon ka, kapatid. Natitira tayo eh. Sometimes kasi yung shield nakababa. Sometimes ang kaaway, napaka niya. Anong tawag doon sa Tagalog? Yung sobrang mautak, sly, may strategy siya para pasukin ka. Alam ng kaaway saan ka very vulnerable. At doon ka niya papasukin. At matatamaan ka. But sabi ng Lord, you will never be crushed. You will never be crushed. Hindi ka madudurog. Hindi ka mamamatay. Maaring matamaan ka. Pero ibabangon at ibabangon ka ng Panginoon. Ibabangon at ibabangon ka ng Panginoon. Today will be the start of that spiritual growth and struggle. There will be a struggle. Mahirap yung struggle na yan. Sa isip, paulit-ulit yan. Pero you will bring down those strongholds. Bawasakin mo lahat ng kapit ng kaaway sa isip at sa puso. Because you will start all over again. You have this desire for holiness. We desire to be holy. Sabi sa Biblia, be ye holy because I am holy. Paano ba maging holy? Hindi na siguro kami magsasabi nun sa inyo. Read the Word. And the Word will tell you how to be holy. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Psalm 26:10. Lord, test me. Lord, sige, test mo na ako. Kasi na-test ko na ang sarili ko eh. Tignan mo nga, Lord, kung okay na ako. Ayan na, magpapadala na si Lord ng testing sa'yo. Titignan niya kung papasa ka. Bumagsak ka ulit. Oops, ulit-ulit. Aral ulit. Ganun naman po eh. Ganun naman po sa klase. Pag nagbigay ng exam si teacher at bumagsak, i-reteach yun. Tuturo ulit. Hanggang sa i-remedial ka ni teacher. I-remedial ka ng Lord. Anak, di ba? Ito yon. Tuturo ulit sa'yo. Then bibigyan ka uli ng test ng Lord.
Pag ready ka na, sabi mo na, sige Lord, you test me and you try me. Lord, examine my heart and my mind. At pag pinakita sa'yo ng Lord, anak, ito pa bagsak ka pa dyan. Anak, mababa ka pa dyan. Work it out. Self-examination. Be honest. Just be honest. Huwag na nating lokohin ang sarili natin, mga kapatid. Just be honest in assessing one shortcoming. Alam niyo po, sa TESDA, may self-assessment. Sino po nag-TESDA na? Bago ka bigyan ng NC2, exam sa NC2, bibigyan ka muna ng papel. You self-assess. Checkin mo doon, alin yun yung alam mo na. Pag na-checkan mo na, isubmit mo sa TESDA, sabihin sa'yo, sige, mag-test ka na. At pag napasa mo, bibigyan ka ng NC2. Pag chinek mo doon yung mga bagay na hindi mo alam, at eto na yung actual exam, ano mangyayari? Babagsak ka. So, be honest. Hindi ko pa alam to eh. Kailangan ko pa to matutunan. Hindi ko pa alam to, Lord. Turuan mo pa ako dito. Let's be honest. Para pagdating ng final tests, we are ready. Always ask God to help us see ourselves in His standard. Dapat standard niya. Hindi yung standard natin, napakababa lang ng standard natin, di ba? Lord, help me po. Makita ko ang sarili ko in the light of your word. And then let us make conscious choice to align with God's will, to avoid self-deception and grow in grace. We will make a choice. Aalign ba tayo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin o hindi? Kung ito ang sabi ng Lord na gawin mo, tas eto ka, self-deception yon. Gagawin mo to, tas sabi mo, maintindihan naman ako ng Panginoon eh. That is self-deception. Ito yung sabi ng Lord eh. Eto ka. Mabait naman ng Panginoon eh. Align with God's will and avoid self-deception. Sabi po sa 1 Corinthians 11:28, let a man examine himself. This is in connection po with the communion today. So ito po si Pastor.